ka sa akin. Dayo ka lang, hindi ka taga rito. Ano man ang naging desisyon ni Hangip, wala kang pakialam. Umalis ka na rito. Binata, pakinig ka sa akin. Umalis ka na sa lugar na ito bago kita masaktan. Gumising ka na. Hindi ka dapat mabuhay sa pangarap. Isa itong bangungot. Alis na! Mabuti pa nga, paalam na. Nagsasayang ka ng oras. Walang lunas sa laso ni Hakshan. Pero may ibang paraan kung papayag ka. Anong paraan? May haharang sa iyong isang halimaw. Kailangan mo siyang hulihin ng buhay. Mabangis siya at mahirap kalabanin. Hulihin mo siya para sa kaibigan mo. Matatagpuan mo siya sa lungga ng kalungkutan. Binangungot ka ba? Sino ka? Tao ka man o halimaw! Hindi ako natatakot sa'yo! Makinig ka. Binabangungot ang lahat ng nasa lungga ng kalungkutan. Hindi! Hindi ako binabangungot! Baka ikaw! Tao ka ba o isang halimaw? Nakakatakot ang iyong mukha. Napakabaho mo at nakakadiri. Hindi ka lang mabahong halimaw. Nasisiraan ka pa. Tama. Nasisira na nga ako. Isa akong tao at isa ring halimaw. Ayoko sa liwanag. Masangsang ang amoy ko. Pakialam mo! Ganito talaga ako! May angal ka! Sobra ka. Mayabang. Akala mo kung sino ka. Sa lahat ng halimaw, ikaw ang pinakamasama. Hindi ka lang pangit. Nakakadiri ka pa. Pangit ako talaga. At nakakadiri pa. Ituloy mo lang. Insultuhin mo pa ako, babae. Magpakasawa ka. Mas masakit, mas maganda. Gusto mong iniinsulto ka? Kung ganon, ayoko na. Sa totoo lang, hindi ka talaga masama. Kasi mukhang mabait ka naman. Alam mo, kapag tinititigan ka pala, nakakaakit ka. Ibang dating mo, lalaking lalaki. Ang amoy mo, panggayuma yan sa aming mga babae. Tapos, ang ganda mo pang magdala ng damit. Isa pa, kakaiba talaga at hindi pang karaniwan ang suot mong yan. Sa tingin ko, kahit na sinong babae pang yung lapitan, hindi ka matatanggihan. Tumigil ka nga dyan. Ayokong marinig yan. Yung masama lang, insultin mo ako, saktan mo ang damdamin ko, murahin mo ako. Yun ang gusto kong gawin mo. Ano ka ba? Ang dapat sa'yo, bigyan ng papurit parangal. Meron ka magandang ugali. Kung ayaw mo nang marinig ang aking mga sinasabi, kailangan mo na akong pakawalan. Mapanling lang ka. Pakakawalan kita. Ayoko. Ayoko. Hindi ako magpapautos sa'yo. Pakawalan mo ako! Hayop kang halimaw ka! Napakasama mo talaga! Ayoko na dito! Ayoko na! Tao ka? Ba't nagpapanggap kang halimaw? May panganib sa paligid. Narito kaya ang halimaw? Lagot. Nahuli niya si Xiao Chen.
Mokshe! Ang mahiwagang espada sa akin ka lamang. Anong ginagawa mo? Sumagot ka, tinatanong kita, anong ginagawa mo? Tinuturo mo ba ang lihim ng Yensam? Nababaliw ka na ba, Sheka? Gumising ka, Sheka! Nakikiusap ako sa'yo, gumising ka! Dilat mo ang iyong mga mata! Si Hangip ay anak natin! Bakit? Bakit mo siya pinipilit na pag-aralan ng isang bagay na sisira sa buhay niya? Teka, wala Bakit, akong Sheka? ginagawang Bakit? masama. Pakinggan mo ako, ano ka ba? Si Hangyip na lang ang pag-asa nating makagapi sa mga taga-palasyong itim. Tungkulin natin bilang alagad na ituro ang lahat. Ikaw ang nagsabi na wala na tayong pakialam sa mundo nila. Ikaw rin ang nagsabi na mamumuhay na tayo ng normal, hindi ba? Bakit ka ganyan? Bakit patuloy ka pa rin sa pagsasanay sa buhay na tinalikuran mo na? Bakit dinadamay mo pa ang anak natin? Bakit? Sumagot ka! Ina, huwag kayong mag-away. Hindi na ako magsasanay. Huwag niyong awayin si Ama. Yincheck, ha? Iiwan na kita. Samyong! Samyong! Sandali lang! Patawan! Patawan! Xiao Chen, ililigtas kita. Sino ka? Ako. Luyen? Ako nga. Sino ba sa akala mo? Ha? Nakikita na kita. Ha? Naku, halika na. Umalis na tayo, bilis. Oo. Diyan ka lang. Oo. Hoy! Isa ka pala sa alagad ni Yunson! Langit at lupa! Langit at lupa! Kay Yensam! Kay Yansam! Laban sa masama! Laban sa masama! Sino guro mo? Si Sheka, ang piyong ng mga alagad. Hindi. Meron ka bang kailangan? Patawad po kung naabala ko kayo sa inyong pag-iisip. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Tahimik ka lang na nakatayo dyan. Alam mo, si Xiao Chen, pag nakita niya akong nag-iisa, iba ang ginagawa niya. Sinisipa niya ako. Tapos, tatawa siya ng tatawa. Iba ako kay Xiao Chen. Hindi ko po kayang gawin yon. Bakit naman? Para kayong magkapatid ni Xiao Chen. Isa pa, kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Kung gano'n, humanda ka dahil bigla-bigla na lang ako susugod. Nagustuhan mo ba rito? Sa palasyong itim? Oo. Sigurado ka ba? Huwag kang matakot, sabihin mong nasa isip mo. Ang totoo, hindi sa hindi ko gusto. Naninibago lang ako. Magkaiba ang pakiramdam sa mundo ng tao at sa mundo ng spirito. Paano nga ba? Sa mundo ng tao, may mga mabubuti at masasama. Pero halos lahat nakangiti. Halos lahat maaari mong lapitan. Pero dito sa mundo ng spirito, lahat ng nilalang mukhang malalalim ang iniisip. Tulad ng kung paano gagapiin ang mga alagad ni Yansam at kung paano sasakupin ang daigdig.
Parang wala na silang gagawin, kundi ito ang utak nila sa kalupitan. Alam mo ba, pangarap ko rin ang mabuhay katulad ng isang normal na mortal. Ang magtrabaho sa araw, umuwi sa gabi. Ang bumuo at magkaroon ng sariling pamilya at maging masaya. Kaya lang, wala tayong lugar sa mundo ng mga mortal. Kung meron lang, hindi sana tayo nagdurusa ngayon dito sa Palasyong Itim. Naiingit ako kay Xiao Chen. Para sa kanya, walang pagkakaiba ang mabuti at masama. Ano man ang dumating, tinatanggap niya. Masaya siya kahit nasaan siya. Si Xiao Chen, iba ang pananaw niya sa mundong ito. Kapag sumiklab ang digmaan ng mga espiritu at mortal, si Xiao Chen ang magdurusa ng husto. Kamahalan, tawag kayo ng mahal na reyna. Sumama ka sa akin. Kung nababagot ka rito, dadalhin kita sa isang espesyal na lugar sa Palasyong Itim. Pagbatiin na. Shatya. Matagal kitang hindi nakita, anak. Huwag mo sabihin sa akin na nakalimutan mo na ang iyong ina. Patawad ina. Alam kong hindi ko kayo namasahe ng ilang araw. Hayaan niyo mula ngayon palagi na akong narito. Ay, ikaw ang pinakamagaling kong taga-masahe, anak. Pero hindi mo naman kailangan pumunta araw-araw. Baka isipin ng iba na isa akong alagain at marami ka pang dapat asikasuhin. Tama kayo ina. Kaya nga kumuha ako ng ibang magsisilbi sa inyo. Masipag po siya. Xiaochat, halika. Lumapit ka sa aking ina. Opo. Pagutusan niyo po ako. Xiaochet, maupo ka. Sige, subukan mo. Magaling. Mahusay nga siya. Shatya, totoo ba na wala na si Xiao Chen sa Palasyong Itim? Opo. Patawad ina. Ako ang may kasalanan. Pinayagan ko siya. Anak, ikaw ang hari ng Palasyong Itim. Wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin. Kaya lang, dapat mong bantayan si Xiao Chen. Hindi siya tulad nating espiritu. Shatya, kailangang hanapin natin siya kaagad. Bago siya mapahamak at magdulot ng kaguluhan. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa kanila ni Hakshan. Naiintindihan ko po. Meron akong bisita. Pumasok ka! Pagbati, mahal na reyna. Sa'yo rin, Panginoon. Kilala mo na rin siguro ang nasa harap mo. Siya si Meichi. Matagal ko na rin siyang kaibigan. Alam ko na meron kayong di pagkakaunawaan. Sana, bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Matali ko siyang kaibigan, anak. Malaki ang kasalanan niya. Pinilit niyang ipakasal si Xiao Chen kay Hakshan. Hindi niya alam na nasa atin si Xiao Chen. Kaya hindi mo siya dapat parusahan. Sige ina. Kung mangangako siyang hindi niya ulit gagawin yon, papayag ako. Nangangako ako, Panginoon. Kita mo na, Meichi. Napakabait ng anak ko, hindi ba? Matalino siya at makatwiran. Meichi, tumayo ka na. Opo. May dala siya ngayon na isang mahalagang balita para sa atin. Tiyak na mapapatawad mo siya.
sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Kapag narinig mo, sasabihin niya. Panginoon, ang espada ni Mokshe ay muling nakita sa mundo ng mga mortal. Alam ko na yan. Sa gubat ng alaala. Alam din ni Meiji kung nasaan ang pumaslang sa iyong ama. Si Yen Sheka. Siya ang dahilan kaya naulila tayo. Ayoko na siyang makita pa. Akong bahala. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya. Sumpayan, ina. Salamat. Sige na, anak. Balikan mo na ang iba mong gawain. Marami pa kaming pag-uusapan na kaibigan ko. Sige na. Dito ka muna. Pagsilbihan mo siya. Huwag ka mag-alala. Madali siyang makasundo. Xiaochet, makakaalis ka na rin. Opo, Tatawagin kita pag may kailangan ako. opo. Lumapit ka. Opo. Huwag kang padalos-dalos. Matalino ang anak ko at maprinsipyo. Pasalamat ka at nakinig siya sa akin. Mag-ingat ka na sa susunod. Tatandaan ko yan. Narito rin ako para ibigay ang isang maliit na alaala. Ang perlas ng siyam na buhay. Ang aga-aga mo nang bubulahaw. Wala ka bang galang? Teka nga, anong nangyari? Pinaglaroan ka ba kagabi ng halimaw? Hindi siya halimaw. Tao siya at mukhang maraming nalalaman. Isang alagad. Kulang ang kakayahan ko para labanan siya. Malakas siya. Pinahahalagahan mo pa ba siya? May tuturing mo pa bang tao ang isang katulad niya? Nakakapagtaka lang. Nagawa rin niyang gamitin ang mga orasyon ni Yansam. Kaya lang, masamang enerhiya lumabas sa kanya. Sabihin mo nga ulit. Paano nagawa ng isang katulad niya na gamitin ang dasal mula sa ating angkan kahit na binabalot siya ng kasamaan? Teka, baka nasa pag-iingat niyang mahiwagang espada. Hindi ko po alam. Pero, sa bungad na madilim at nakakatakot na kuweba, meron nakalutang na espada. Talagang nababaliw na siya. Nasa kanya ang espada ni Mokshe. Espada ni Mokshe? Mahiwaga ang espadang yon at makapangyarihan. Ginamit yun ng tunay na may-ari bilang kandado para mabantay ang mabuti ang bukana ng mahiwagang balon sa maraming taon. Pag nawala ron ang espada, makakalabas ang masasamang enerhiya at ang buong mundo ay magdaranas ng matinding kalamidad. Pipigilan ko siya. Pero masyado siyang malakas. Teka, bakit naman niya kinuha ang espada ni Mokshe? Siguro, dahil nagsisisi na siya ngayon. Ha? Nakasulat dito, ang malakas na orasyon na makagagapi sa halimaw. Kapag nakita mo siya, basahin mo ang orasyon at mapapasunod mo siya. Babasahin ko lang po. Ano po nakalagay? Babasahin mo lang yan kapag kaharap mo na siya. Hindi ngayon. Paano po pagkatapos? Patayin mo. Kailangan ko po siya ng buhay para tulungan ang aking kaibigan. Ang katawan niya ay nilamon na ngayon ng kasamaan. Baliw na siya. Kailangan supili na natin siya kaagad. Kung hindi, magsisimula siya ng gulo. Sa kabilang banda, sa oras na ito, gusto na niyang mamatay. Aba, Yan ang gintong karayom. Gamitin mo yan sa pagpatay sa kanya. pupuntahan ko na siya. Ina, gusto kong tawagin kayong ina. Kayo pa rin kasi ang inang nakilala ko. Isang inang naging tagapagtanggol ng daigdig. Nasa puso niyo pa rin ang tapang na isang alagad. Nakita ko sa inyong mga mata ang tunay na pagmamahal. Sige ina, paalam po. Kung totoo ang sinabi niya, tama ba ang aking ginawa? Halimaw! Labas!
Ipakita mo sa akin kung gaano ka katapang. Halika! Labas! Aba naman. Nagmamatigas ka pa, ha? Mahal kong halimaw. Mula na makita kita kagabi, hindi na nawala pa sa isip ko ang pangit mong muka, ang mabaho mong katawan, at ang iyong kasungitan. Tumahimik ka! Nababaliw ka na ba talaga? Pinagbigyan lang kita kagabi. Ngayon humanda ka, dudurugin kita! Ha! 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 Mamamatay ka na ngayon, halimaw. Kaya ibalik mo na si Xiao Chen. Dahil kung hindi, mapipilitan na akong kunin ang kaluluwa mo at dalhin sa impyerno. Dadalhin mo ang kaluluwa ko sa impyerno? Alam mo ba na matagal ko nang hinihintay na mangyari yan? Huwag ka nang magsalita pa! Gawin mo na! Halika! Sige! Laban! Hanapin mo ko! Huwag ka lalapit! Ipakita mo ang galing mo! Diyan ka lang! Halika! Sandali! Lumaban ka! Teka! Labanan mo Humanda ako! ka! Halika rito! Hoy! Lumapit ka! Lumaban Teka! ka! Ah! Ano? Humanda ka! Halika rito! Hoy! Sandali! Ano? Diyan ka lang! Sige na! Ipakita mong magaling ka! Ito na ang pinakamatinding orasyon para sa'yo! Ano kaya ang gagawin ng siraulong ito? Langit lupa! Takbo! Bumuli ka! Ay! Kumusta, halimaw? Ay! Ay! Pag lumapit ka, lagot ka. Sandali. Mahal! Mahal? Mula na makita ko ang iyong magandang mukha sa paligsahan sa sining ng pakikipaglaban, hindi ko na nalimutan ang matamis mong ngiti. Ang tindig mo at bawat galaw ay nakaukit na sa aking alaala. Pakiramdam ko, humiwalay na ang kaluluwa sa aking katawan. Inaamin ko, Samliw, isa itong kabaliwan. Ano ito? Hindi ito orasyon. Isa itong liham ng taong umiibig. Araw at gabi, ikaw lamang ang aking iniisip. Mahal kita. Patawarin mo ko. Anong sabi mo? Humihingi ka ng tawad? Kita. Nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako. Ano? Lalaban ka pa? Pakakawala mo na ba si Xiao Chen? Ano, halimaw? Anong nangyayari? Ano ba? Patayin mo na ako. Sige na! Alis dyan! Hindi Patayin mo maaari! na ako. Kunin mo na ang buhay ko. Ano ba nangyayari? Umalis ka na, halimaw! Sige na, pinata. Ayoko nang mabuhay. Bakit? Samliong pinabayaan kita. Patawad. Mahal ko kayo ni Hang Yip. Hangyip! Sandali lang! Sige na! Gawin mo na! Gurong Sheka? Hindi mo ako guro. Isa akong halimaw! Hindi ako tao. Isa akong halimaw! Hoy! Ano ka ba? Tumigil ka na! Bakit ka ba ganyan? Tama na yan! Masasaktan ka! Aray! Ang kamay ko! Bakit narito ka pa? Umalis ka na! Ikaw ang nagdala sa akin. Kaya dapat mo akong ihatid. Umalis ka na! Kung pinaalis mo ko, bakit mo pa ako kinuha? 10 taon na akong namumuhay rito ng nag-iisa. Gusto ko lang magkaroon ng makakasama. Gusto ko pa rin maranasan na tawa ko. Kung ayaw mo nang mamuhay na nag-iisa, umuwi ka na. Wala na akong uuwian.
Dati akong ginagalang na alagad. Ako si Sheka. Ngayon isa na si akong Sheka? halimaw. Kung ganun, ikaw ang guro ni Luyen. Ang galing! Alam mo, ang pinakamamahal ko kasing siling, nilaso ng laman lupang si Hakshan. Pagalingin mo naman siya. Sige na. Wala akong karapatang maging guro ni Numan. Malaki ang ginawa kong pagkakamali. Isa akong halimaw. Hindi ko kaya magligtas ng buhay. Ano bang ginawa mo? Huwag mo nang alamin kung ano ang ginawa ko. Nakakaya. Ina, siya ba talaga ang guro ko si Shekha? Si Shekha nga yun. Ano naman? May problema? Tutol ako sa gusto niyong mangyari. Bakit ba ako pa ang gusto niyong pumatay sa kanya? Ha? Nang kunin niya ang espada ng Mokshe, alam niya ang mangyayari. Bayani ka. Kung mapapatay mo siya. Dahil maililigtas mo ang buong daigdig. Kita mo na? Ganito na kagulo ang mundo natin ngayon, binata. Mabuti pa, uminom ka na lamang ng alak para makalimot. Ina. Paano mo yun nagawa sa guro ko? Estudyante niyo ako, para anak niyo na, at asawa niyo naman siya. Bakit? Noon, hindi na ngayon. Ina, ano ang nangyari? Sabihin niyo sa akin ang katotohanan. Gusto ko malaman. Sige, kung yan ang gusto mo, sasabihin ko na ang ginawa ng guro mong si Shekha. Alam mo ba kung bakit ako iniwan ni Hangi? Narinig mo na ba ang tungkol sa sawing magkasintahan? Sawing magkasintahan? Ang mga immortal ay bumuo ng masamang balak laban sa mga mortal. Daang taon na ang nakakaraan. Nang lumitaw ang magkasintahan, pinahirapan nila ang dalawa. Kaya ang pag-iibigan nila ay nauwi sa malagim na trahedya at kasawian. Ngayon ko lamang narinig yan. Lumaki ako at nagkaisip sa palasyong itim. Pero hindi ko nalaman ang istoryang yan. Ganun talaga. Isa yan sikretong bawal pag-usapan. Mula noon, tuwing nabubuhay silang muli, pinagtatagpo sila ng tadhana at muling nagkakaibigan. Ang masakit, hindi sila nagkakatuluyan. Lagi silang nasasawi, paulit-ulit yung nangyayari. At sa ikapito nilang pagkabuhay, ang katuparan ng pag-iibigan nila ay magdudulot ng kaguluhan sa buong sanlibutan. Napakalungkot naman. Masakit na para sa isang magkasintahan ang hindi sila magkatuluyan ng minsan. 7 ulit sila nagkita at nagkahiwalay. Kung sa akin yun mangyayari, hindi na ako papayag na masaktang muli. Siguro nga. Pero iba ka, sa mga immortal ng nagdaang panahon, may 20 taon na ang Nakakatawa. Hindi ko alam na ang pinuno ng angka ng Yansam na si Shekha ay kayang magpanggap na isang tindero lang. Kaya nga, bilang emperador ng Palasyong Itim, isang karangalan ito. Tumahimik ka! Masyado kang madaldal, para kang asong kahol na kahol. Mula pa nung panahon na unang lumitaw ang mundo ng mabuti at masama, marami ng inosenteng nilalang ang nagbuwis ng buhay. Kaya gagawin ko ang makakaya ko para may pagtanggol ang sawing magkasintahan mula sa'yo at iaalay ko ang buhay ko para sa kanila! Nasayang ang buhay nila. Masaya ka na? Mga bayani sila, malinis ang puso. Hindi na sayang ang buhay nila. Ano pang nangyari? Ay, isinilang noon ang sawing magkasintahan. Pero tinangay ni Darkmoon ang sanggol na babae. Ang sanggol na lalaki, saan siya nagpunta? Pinatay ba siya ni Goldlight? Hindi niya nagawa yun. Kami ni Sam Leong ang kumuha sa bata. Simula noon,
Dahil binansagan kaming traidor ng mga alagad ng angka ni Yansam, nagpasya kaming wag nang makialam pa at mamuhay na lang sa bundok bilang mga ermitanyo. Alang-alang sa bata, nagawa ninyong talikuran ng lahat. Sheka, napakalinis ng puso mo. Kung ako si Samleong, ipagmamalaki ko sa lahat ang iyong kabutihan. Kung ikaw si Samleong, hindi mo magagawang magsalita ng ganyan. Napakalaki ng nagawa kong pagkakamali at wala yung kapatawaran. Tama ang ginawa ni Guro. Hindi siya ganun kasama. Para patay ng isang balot ang bata. Hindi man niya nasunod ang utos sa kanya, kabayanihan pa rin ang ginawa niya. Nagkakamali ka, binata. Ano bang kabayanihan ang sinasabi mo? Totoo, sang-ayon ako. Kung isinakripisyo niya lang ang karangyaan. Pero ang hindi mo alam, isang malaking kasinungalingan lang yon. At bakit? Bayani pagkaharap ka pero haliwa pagtalikod mo. Ang galing, di ba? Mapagpanggap siya. Nagmamalinis lang. Siya ang dahilan kaya naglaya sa anak namin si Hangip. Kawawa naman. Mas masaklap ang buhay niya. Dugo pa lamang. May tungkulin na. Tinadhana ng labanan ng mga immortal. Ina! Daang taon na, nang mahulaan ng ninuno ng mga alagad ni Yansam, nagagamiting kasangkapan ng mga immortal ang sawing magkasintahan para sirain ang balanse ng sandaigdigan. Yun ang dahilan. Kaya ginugol niya ang enerhiya niya at panahon para pag-aralan ng moisyong, ang orasyon, para magmahalan ng magkatipan. Tanging ang pag-ibig nila makapipigil sa kaguluhan at pagdurusang hatid ng mga immortal. At si Hangip, ang siyang magbubuklod sa magkasintang yun. Kaya pala si Hangip ang dapat kong pakasalan. Nakatakda pala siyang maging isang bayani. Siguro, may tungkulin din akong dapat gampanan. Di ba, Ina? Wala kang dapat gampanan. Isa kang karaniwang tao. Kung ganon, bakit inutusan ako na yayain siya magpakasal? Kung ano man ang dahilan, hindi ko alam talaga. Sa akin, mas gusto ko na ang anak ko ay mamuhay ng masaya at normal. Yun bang walang pakialam sa balanse ng kabutihan at kasamaan? Walang tungkulin o mabigat na responsibilidad na dapat gampanan. Kaya lang, iba ang guro mo. Dahil sa ambisyon niya, nagdurusa ang anak ko. Tumingala ka. Ano bang ginagawa mo? Hayan. Alam mo, hindi ka naman pangit kaya huwag ka nang mag-astang halimaw. Gusto mo bang pandirihan ka ni Samleong? Wala dito si Samleong kaya hindi ko na kailangan pang mag-ayos. Wala siya dito, pero dapat mo siyang hanapin. Teka. Hayan, mukhang tao ka na. Halika. Ay, teka! Saan mo ba ako dadalhin? Ayokong lumabas sa aking lungga. Galit pa rin sa akin si Samleong. Pinakinggan kita kanina at isang pagkakamali lang ang nagawa mo sa kanya. Ano na naman? Hindi ka humingi ng tawad. Hindi mo sinabing nagsisisi ka na. Yun lang ba? Ayoko, hindi pwede. Kahit nagawin ko pa yan, hindi pa rin ako mapapatawad ni Samleong. Ang isang babae ay nananatiling galit sa lalaki dahil sa sobrang pagmamahal. Kung hihingi ka ng tawad, baka pakinggan ka niya at tanggapin muli sa kanyang buhay. Sige na, ngayon mo ilabas ang tapang mo. Si Hangip ay kaibigan ko. Gusto niya magbalikan ng mga magulang niya. Kailangan mong gawin ito para sa iyong anak. Tayo na! Sandali lang! Ina, ano ba ang bugtong ni Yensam? Ang binabanggit mong bugtong, ang pinakamalakas na kabanata ng aklat ni Yansam. Maaari lang yung pag-aralan ng tagapagtanggol ng magkasintahan. Kapag nagsimula ang pagsasanay niya, hindi na pwedeng tigilan pa. Kapag tumigil siya sa pagsasanay, mamamatay si Hangip. Puputok ang kanyang puso. At sakaling marating niya ang mataas na antas, ang puwersa niya ang pinakmatindi sa lahat. Makakaya niyang gamitin ang kapangyarihan para makapangwasak. Nabigo si Shekha na patay na magkasintahan pero hindi sapat yun para isakripisyo ang anak niya. Sa tingin mo ba isa pa rin siyang bayani? Ano? Hindi ko alam. Inisip niya ang kapakanan ng lahat. Pero hindi yun para itaya ang anak niya. Ewan ko.
Ayoko manghusga. Sa oras na ito, kailangan ni Shekha ang espada ni Mokshe para pagbayaran ang pagkakamali niya. Palagay niya, kapag hawak na niya ang espada, matatalo na niya ang mga immortal at mapipigil ang pagsasakripisyo ng anak naming si Hangip. Ang hindi niya alam, pinapasok na ng mga espiritu ng mahiwagang balon ang utak niya at unti-unti nang sinusunog ang kaluluwa niya. Ayoko na. Bumalik ka! Bahala ka na nga. Langit at lupa! Kayansom! Ano naman? Ano ka ba? Isang orasyon yan na si Sam Leong ang may gawa. Inihanda niya yan para siguruhin na hindi ako makakapasok sa gubat ng alaala. Mahirap alisin yan. Kailangan kong bigkasin ang lahat ng alam kong dasal para kontrahin yan. Pumasok ka! Anong nangyari? Anong nangyari? Wala lang. Walang orasyon na dasal sa gubat. Kasinungalingan na nakasulat. Tinakot ka lang ng iyong asawa. Pero bakit niya ginawa yon? Ikaw ang magtanong sa kanya. Maaaring matagal ka na niyang pinatawad at ikaw lang ang patuloy na nagmamatigas. Wala sa gubat ang kapatawaran. Nasa puso. Tayo na. Baka gusto na ni Sam yung na makita ka. Halika na. Aba, ang laki namang bahay. Yan ba ang tahanan ng lungkot? Akala ko dati isa yung kubo na sira-sira. Hindi ko naisip na malaki pala yan at maganda pa. Kumusta? Tuloy. Mukhang maasikaso si Sam Leong. Siguro masayang pagsasama niyo dati. Ewan, may bahay kaming gawa sa bato. May 2 bintana at 1 pinto. Sasaya ka ba doon? Guro? Ginang Yin, hihingi na po ng tawad sa inyo si Yin Shekha. Hindi ako naniniwala. Yin Shekha, sabihin mo lang sadya mo. Kumusta ka na? Mabuti. Ikaw, kumusta? Huwag ka nang magsalita. Alam ko na. Pasensya ka na. Nakalimutan kong... Bisita nga pala kita. Anong gusto mo? Pagkain o alak? Kahit ano ang gusto mo, maaari kong ibigay. Huwag kang mahiya. Bayad ang lahat ng ito ng kayamanang iniwan mo. Mula nang umalis ka, nabuhay na ako ng mariwasa. Ang mabuti pa magsaya ka na lang. Sam Leong, patawad. Tumahimik ka. Makinig ka muna sa akin. Tumahimik ka! Balak mo na naman bang guluhin ang aking buhay, ha? Hindi mo ba nakikitang masaya na ako? Tama na! Umalis ka na! Huwag mo siyang awayin. Wala kang pakialam. May itatanong lang ako at dapat mo akong sagutin. Kung talagang ayaw mo na siya makita pa, bakit gumawa ka ng peking orasyon sa bungad? Hindi yun peke! At hindi yung ginawa para pigilan siya. Sana dumating kayo ng mas maaga para nakita ninyo ako na nagpapakaligaya habang wala siya. Sa totoo lang, ginawa ko ang orasyon para pigilan ang sarili ko na lisanin ang gubat ng alaala. Bakit mo yun ginawa? Bakit? Para hindi ako mabaliw. Para hindi na ako magdusa. Para pigilan ang sarili ko na hanapin ka. At para kalimutan ka. Mabuti naman. At narinig ko sa'yo ang tunay mong kalagayan ngayon. Sam Leong, mahal ko, hindi ko naguguluhin pa ang buhay mo. Sapat na sa akin na makita kang masaya. Kahit sa pag-iisa. Paalam, Sam Leong. Alam mo, Guro, sigurado ako na magiging maligaya rin kayo. Kung gusto nyo nang makakasama, pwede ako. Kahit libutin nyo pa ang buong mundo, sasamahan ko kayo. Sabihin nyo lang. Wala na akong mapupuntahan. Nagkalat kung saan-saan ang mga alagad ni Yansam. Walang ligtas na lugar sa mga traidor na alagad.
Ito na siguro ang tadhana ko. Nawalan na ako ng asawa, nawalan pa ako ng anak. Nawalan pa ako ng karapatan na maging guru mo. Alam mo, hindi ka dapat mag-alala. Darating din ang araw na mauunawaan mo kung bakit nagkaganito ang buhay ko. Kasalanan ko. Walang ibang may gawa. Guro, Sige na. Kalimutan mong nakita mo ako. Umalis na kayo rito. May palapit na kalamidad. Ang mahiwagang balon. Iparating kay Goldlight. sadya. Balita para kay Goldlight. Nag-iipon pa siya ng kapangyarihan. Atras! Opo. Ano ang dala mong balita? Lumapit ka. Panginoon, alam na ng mga hiyas kung nasaan ang may wagang balon. Iyas ng mundo. Alam niyo na raw ang kinaroroonan ng mahiwagang balon. Pinuno, nagtatangka ng tumakas sa mga masasamang espiritu. Nawawala na ang kapangyarihan ng espada. Malapit na ang katapusan ng mundo. Alam niyo na ba kung anong araw magaganap ang malagim na wakas? Magdasal kayong muli. Alamin niyo lahat. Saka niyo ihayag. Masusunod po! Ilang taon din hinanap diyan sa mga mahiwagang balon. Malapit na yung sumabog nung matagpuan niya. Nalaman na ng mga hiyas ang kinaroroonan nun dahil malapit nang sumabog ang balon upang pakawalan ng mga masasamang espiritu. Maaari yun samantalahin ng mga immortal ng palasyong itim para magasik ng kaguluhan sa daigdig. Hadlangan natin ang mga immortal ng itim na palasyo para hindi makuha ang espada ni Mokshe. Habang nagsasanay kayo, isa sa mga alagad na naghahanap sa balon ay nakasagupan ng malahalimaw na nilalang sa gubat ng alaala. May kaugnayan kaya yun? Halimaw? Ayun ang puno. Ano ka ba naman? Hindi kita nakilalang ganyan, Luyen. Hindi ka sumusuko sa pagsubok na dinadaanan sa buhay. Darating ang araw na magkakasundo rin sila. Sige na, ngiti na, kilos na. At ibalik mo ang matamis mong ngiti sa iyong mukha. Xiao Chen, nakakainis sila. Nakakasawa na. Para sila mga bata. Hindi ko sila natulungan. Palagi nila ako nabibigo dahil wala akong silbi. Dapat na ako mamatay! Ang puno! Lumayo ka! Huwag mo akong pigilan! Gusto ko na mamatay! Muntik mo na maapakan si Ling. Ling, kumusta ka na? Xiao Chen, mabuti na ang pakiramdam ko. Nakatulog ako at ikaw ang nakita ko sa aking panaginip. Talaga? Kung gano'n, aalagaan kitang mabuti para lagi mo akong iisipin. Teka, may halimaw kanina. Anong nangyari? Ayos na. Wala nang halimaw. Pumunta na tayo kay Sheka. Maunan lang kayo dalawa. Saan nung galing Sheka? Paano? Pupunta ko muna asawa niya. Ano bang nangyari? Sa daan ko na lang ikukwento sa'yo. Puntahan na muna natin si Sheka para magamot ka na. Siya ang guro ni Luyen, si Yin Sheka. Teka, may kasungitan na matandang yan. Gusto niyang iniinsulto ang pagkatao niya. Mas matindi, mas maganda. Pagsalitaan mo siya ng masama para pansinin ka niya. Handa ka na ba? Iinsultuhin ko siya?
Sige. Sheka, nandito na ako ulit. Isinama kong pinakamamahal kong siling. Kumusta, Sheka? Ikaw ang pinakasikat at pinakamabahang guro sa pakikipaglaban. Kinamumuhian, pinakabastos, at ugaling hayop. Ling, insultuhin mo pa siya. Sige. Wala kayong galang! Isang halimaw, walang kapwa-tao, pangit, matanda, at amoy lupa! Ling, ayos ka lang ba? Gusto mo nang iniinsulto ka, hindi ba? Bakit mo siya sinaktan? Ayoko nang magpa-insulto pa. Sinabi mo sana. Xiao Chen, Gurong Sheka, huwag kang magalit. Siya lang po ang nagsama sa akin dito. Kaibigan kami ni Luyen. Dito kami magkikita. Sana hindi po kami nakakaabala sa inyo. Tama na! Nalason ba siya? Oo, magagamot mo ba? Ilabas mo ang dila mo. Sige pa. Ano na? Malas niya. Gusto ko kayong tulungan dahil kaibigan kayo ni Hang Yip. Pero hindi sapat ang kapangyarihan ko para iligtas siya sa kamatayan. Maliban kung narito si Sam Leong. Patawad. 2 araw na lang ang buhay niya. Humingi ng tulong si Luyan kay Sam Leong. Mabibigo lang siya. Hindi yun darating. Ina! 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 Narito ako ulit. Mahihingi na akong tulong sa inyo, Ina, para Bakit ka bumalik? makikiusap ako. Tulungan niyo si Ling. Hindi ako pwede, abala ko. Nagmamakaawa ako, Ina. Kayo lamang ni Guro ang aming inaasahan. Kaibigan ko siya. Wala akong pakialam kahit mamatay pa siya. Ina, Alis na. wala na ba talaga kayong konsensya, Ina? Hahayaan niyo ba mamatay ang kaibigan ko sa inyong harapan? Kahit na karaniwang tao, tutulungan siya. Bakit naman kayo ganyan, Ina? Bakit? Bakit, Ina? Ha? Iniwan niyo ang inyong asawa. Namuhay kayo mag-isa, nagpakaligaya. Nagpakababa kayo katulad ng mga kasama niyong walang kahiyan. Pati ba sa pagdurusa niyo, naghahanap pa kayo ng karamay? Nasaan ang dangal niyo? Tapos ka na ba? Hindi pa! Tiningala ko kayo dahil kayo ang kinikilala ko mga magulang. Minahal ko kayo at nirespeto. Wala pala yung halaga. Ang tanga ko. Hindi ko na sana kayo hinanap pa. Paalam na! Dapat ko na kayong kalimutan. Xiao Chen, ilang araw na tayong magkasama. 9 na araw. 10 na. Paano yun nangyari? Ang alam ko, 9 na araw lang. 9 na gabi nang nakakaraan nung una kitang makita. Kung kasama ang araw na ito, 10 araw na. Nung gabing yon, kasama ko yung isang lalaki. Nakita kitang gumugulong sa burol na parang isang malaking pakwan. Tama, 10 araw na. Nakakatuwa. 10 araw na tayo magkakilala. Parang habang buhay na tayong magkasama. Mula pa nung sinilang tayo. Kung ganon, 20 taon na tayong magkaibigan. 20 taon na tayong masayang nagsasama. Ay, hindi niyo ba ako nakikita? Ayaw ko may naglalambingan sa harapan ko. Kumukulo ang dugo ko. 2 araw na lang ang natitira sa'yo. Nagipaglukuhan ka pa. Anong lokohan? Alam natin na may mga mag-asawang hindi nagtatagal. Kami ni Xiao Chen, masaya kami. Ang 2 araw, katumbas na ng 4 na araw. Sapat na yun sa amin. Tama, masaya na tayo.
Pero ayoko pa rin mamatay ka. Ay, ang kwento ng pag-ibig ng mortal at espiritu ay walang kasing romantiko. Sayang, wala na siyang pag-asa. Meron, kung darating agad dito ang iyong asawa. Kumusta? Si Samlyong. Ayaw niya, patawad. Ayos lang. Huwag kang malungkot. Salamat, kaibigan. Tanggap ko na. Tayo na. Aling, saan tayo pupunta? Uuwi sa bahay. Gusto ko makita si inay. Gumamit ka ng taga-bulag para hindi siya matakot. Guro, magpapaalam na kami. Ingatan niyo ang sarili niyo. Kung may oras kayo, dalawin niyo na lang si Ina. May kakaibang nangyayari sa kanya. Sandali! Napano siya? Ano nangyayari sa kanya? Sabihin mo! Iba ako nakikita sa mga mata niya, nakakilabot. Parang sinasapian siya. Ewan ko, hindi ko maipaliwanag. Magsalita ka! Sabihin mo ako anong nakita mo sa mga mata niya! Hindi ko maintindihan. May kakaibang lungkot sa mga mata niya. Para siyang nagluluksa. Teka, merong rebulto ng ulo ng hayop sa bahay niya. Guro! Guro! Sandali lang! Guro! Hintayin mo ako! Samyong! Ano mo ba yung ginagawa? Gumagamit ka ng itim na kapangyarihan! Tigilan mo na yan! Samyong! Magpakita ka sa akin! Anong sabi niyo? Si Ina, may kapangyarihang itim? Ewan, hindi ko patiyak. Kung meron nga, mapapahamak siya. Ang kapangyarihang ginagamit niya ang sisira sa katawan niya. Hindi na magagamot pa si Ling kung may masamang mangyayari sa kanya. Pigilan natin siya! Hindi maaari! Ang orasyon! Sheka, ang orasyon ni Samlyong ay para sa kanya at hindi para sa'yo. Tayo na! Diyan lang kayo! Samlyong, sa dami ng Samlyong! mapag-aralan, bakit itim na kapangyarihan pa ang napili mo? Mapapahamak ka sa ginagawa mo! Bago mo ituloy ang ginagawa mo, alisin mo muna ang lason sa katawan ni Ling. Ina, tigilan niyo na ito! Dahil binasag ko na ang rebulto! Lahat tayo ay may konsensya. Kahit hindi niyo ako ganong kilala, pakinggan niyo ako. Mag-isip muna kayo. Kung kasalanan ko ang lahat, humihingi ako ng tawad. Tumigil Samlyong, mabigyan sa kayo! Lang yung sarili. Yan, Shek, ha? Bumalik ka na sa lungga mo. Oo, nasisiraan ako ng ulo. At ikaw ang dapat sisihin. Kasalanan mo. Galit ako sa'yo. Pero mas galit ako sa sarili ko dahil minahal kita. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Siyan sa pangdaan! Patibayin ng palanggalang!